Isa nga sa nag-debunk ay ito po, yan si Tanya Gaisano Lee, wherein sinabi niya, in-expose niya na, ayan po siya oh. Ayan, nung una kasi tinakpan to kaya tinakpan din natin. Pero, ayan po siya oh. Oh, siya po ang gumawa ng painting na yan na ibinigay kay VP Sara Duterte. Ngayon, ang sinabi ni, ayan siya oh. Ayan. Ang sinabi ni Attorney Palad na hindi mapalad, nung hindi pa lumalabas itong si Tanya Gaisano Lee na to, akala siguro nila walang lalabas na Tanya, yung totoong ano. Kaya ngayon siguro ang bilis nilang gumawa ng katulad nitong painting na ito, pero makikita natin, ang layo naman. Ayan oh. Parehas daw. Ano naging parehas yan? Uy, ang layo oh. So dito, nasunog sila dito kasi ang layo doon sa actual na painting ni Tanya Gaisano Lee Madriaga. Lang yan. Oh, ang layo. Parang minadali. At saka, ito parang edited ito. Something like AI kasi nga ito nga kine-question dito yung kanyang daliri dito. Ilan lang yung wala siyang pinliliit eh. So next, ang isa namang debunk dito, sabi niya dito, I have never personally opened these accounts or appeared before the said banks to process any application. So ang question dito, hindi ka pupwede na magbukas ng bangko na hindi ikaw ang mismo nandoon. Hindi papayag ang bangko kahit sinong bangko niyan. Yung ang kay ito, sabi nga ni Sas yung ang kay Erap kahit gumamit siya ng alias, anong alias ba yan? Jose Vidal ba yun? Kailangan niyang mag-appear din na mismo doon. Kaya hindi, napaka-imposible itong sinasabi niya na I have never personally opened this account or appeared before the said banks. So this is pure lie. Next one is itong manager's check. Makikita natin yung difference ng check Ayan oh. Ito yung sa taas sa may green na yan. Yan po yung talagang legit na manager's check from Land Bank. Makikita nyo yung difference. Layo oh. Walang ganito oh. Itong barcode, walang barcode dito sa may yung pinakita ni Madriaga, walang barcode. Oh, ano pa? Itong sulat na ito, red. Ayan na, hindi yung kay Madriaga kasi. Ayan oh, red. Paano nangyari yan? Red yung tinta. Pero dito, nakita nyo naman, ganyan siya. Oh, yan yung lehitimo na manager's check. Ano pa yung mga difference dyan? So, makikita nyo talaga malaking pinagkaiba. Ayan. No such land, walang branch ng land bank daw. O, kagaya nito, Lawag, branch. Dito kay Madriaga, walang branch. Kalokohan talaga oh. So next, ito, kasi minention ni Madriaga, pangalan ng bar na Nomo Bar. Namo Bar. Na-debunk. Sa inyo lahat, gusto ko lang pong mag-react careless because I have no personal knowledge about those. Wala kami sa looban, kagaya ng ibang mga tagong establishmento. So pagpasok nyo pa lang sa Nomo, makikita nyo sa video, napakaliit ng first floor namin, mga 20 square meters lang yan Diba nakita nyo nga yung mga kahan ng bote ng beer, sa labas na nga lang inilagay. So kung maliit yan, di lalo lang pong mas maliit din yung second floor namin. So ganun din kalakihan, makikita nyo yung pictures. So ginagamit namin pareho yan. Doon po sa affidavit na original ni Madriaga, sabi niya, di ho ba pinadala daw ni Atty. Monsayak yung duffel bag doon sa taas sa opisina. So nagkapali po siya doon, halatang hindi siya nakapunta sa Nomo. Sa liit ng Nomo, wala ho kaming opisina, hindi kami medium-sized bar na kagaya ng iniisip niya. Ang itsura po ng Nomo sa taas ganito,
tingnan nyo po. Pag akyat nyo po dito sa video, sa kanan, yan na po yung pinakakainan namin. Boom! Sa kabilang side naman po, makikita nyo po, may maliit kami na CR kasi nga maliit lang kami. At sa katabi niyan, may napakaliit din kami na stock room. Diyan namin nilalagay yung mga delata, yung mga soft drink at beer. At yun namang mga kahan na malalaki, doon na lang sa labas. So, Namo ka, Madriaga. sana po maging malinaw yan. Wala kaming office. Pero ang maganda, binago niya yung statement niya, di ba? Ang sabi niya, ano pala, umakyat lang daw siya sa taas, sinalubong siya ng tao na galing sa kwarto. So ito po yung itsura ng hagdanan namin. Tignan nyo, napakakipot, napaka-uncomfortable niyan. Pangalawa, di ba, sabi niya may sumalubong sa kanyang galing sa kwarto. Wala nga kaming kwarto, nakita niya stock room, meron kami. Hindi, wow. Sasabihin, di attorney, malay mo yung kwarto, ibig niya sabihin stock room. Hindi po posible yun. Alam niyo kung bakit? Yung Supreme Court po, sa jurisprudence natin, meron tayong doctrine of human experience na ang ibig sabihin, based on human experience, lahat ng taong makakakita nun, hindi mo tatawagin kwarto yun. Automatic sasabihin mo, stock room yan. So, kailangan malinawan po natin yan, ha? So, may iniisip ko na lang, bakit niya ginamit yung NOMO? Bakit yun ang sinabi niya na nagdala siya ng pera ron? Medyo may duda ako. Again, speculation ito, ha. Kasi nung nag-testify siya, di ba, nagpakita siya ng picture sa NOMO na magkasama si Attorney Kilala at si Attorney Monsayak na may hawak silang plaque na galing sa grupo niya na Isip. Other than that picture, wala na siyang may papakitang ebidensya, may kaugnayan siya kay Attorney Monsayak, di ba? Marami siya kay Attorney Kilala. So dahil paninindigan niya yung picture na yon, pinanindigan niya na rin yung lugar. Na which is actually, sabi niya may awarding ceremony ron. Wala kami awarding ceremony. Meron kaming mini show doon. Para nagpa-picture lang yata sila dahil may dinalang plaque. Yun na nga yung problema eh. Isipin mo, base sa kwento niya, nagpunta siya at nagdala ng duffel bag kung kailan kami merong event. Diba siya nga nagsabi, comedy bar, hindi naman kami comedy bar eh. Maisip mo na Saka hindi ka basta-basta magdadala kung maraming tao, kalokohan talaga. comedy bar na yon kasi nung time na yon may show kami. So sinong gago na magdadala ng duffel bag sa isang lugar na maraming tao, may show? Tsaka di ba ang weird, hahatid mo yung maleta sa taas para lang ibaba uli? Ba't hindi na lang nila diniretso sa kotse o dalhin sa ibang safe houses na kagaya ng ginagawa ng mga ordinaryong bag? Hindi ata nanonood ng mga movies to eh. Di ba pag ganun makikita mo talaga pag may mga ganyang transaction, doon ka sa tagong lugar. O kasi kaya sa hideout o sa lugar na walang tao talaga. Hindi mo dadalhin mo sa bar. Agman. So sana po maging malinaw yung mga bagay na yan, ha. Tsaka gusto ko din palang linawin yung mga lumalabas na parang tambayan daw to ng mga tao ni Sara Duterte. Hindi po totoo yan. Ang nakapunta lang po talaga dyan si Reynold Monsayak at si Attorney Kilala. Pupunta pa si VP Sara dyan. Pupunta si VP sa sa bundok. O kagaya nung pinuntahan niya si Wang Ud. Ayun, mga ganon. Pero mga ganyan, hindi siya pupunta dyan. Yan na. Dalawa na yan. Nag-debunk sa kanyang kasinungalingan. Ito, pangatlo na, si Samuel Martires. Ano ang inyong kagyat na naramdaman nung bigla na lamang banggitin ang inyong pangalan dito sa pagdinig na ito? Well, siyempre nagulat ako. Actually, tinawagan ako ng isang kaibigan ko na kung ako daw nakikinig ng hearing sa House of Representatives. Sabi ko, hindi. So sinabi niya na mayroong nakalagay Ombudsman Samuel Martires or Ryan Kilala. Former President Rodrigo Duterte or Sara Duterte nagpadala ng pera. Sino talaga nagpadala ng pera? Sino ba talaga? Si Presidente Duterte o si Vice President Sara? Sino Labo. binigyan niya? Si Samuel Martires o si Ryan Kilala? Yung original affidavit niya, mayroon siyang original affidavit which he executed sometime in November of 2025. Wala siyang binabanggit na Samuel Martires. Ang binanggit lang niya doon, nag-deliver siya ng pera, nandun sa trunk ng isang kotse. He was directed by the security guard to park in a specific area. Iniwanan niya doon, inilagay yung susi doon sa gulong ng sasakyan. Yung sasakyan na yon ay Vios
VIOS. Vios ba yun? Vios. Vios. Toyota Vios. Opo. That was the original affidavit. Tapos nakita Kita nyo, binago niya, umiba. Pwede ba yun? Katanggap-tanggap ba yun? Vios noon. Tapos ngayon, ano na yung van na sinasabi niya? niya, Hindi pwede yun. kaalis niya, mayroong nagmaneho, inilabas yung Toyota Vios na yun sa ombudsman. Unang-una, walang parking area ang ombudsman para sa publiko. Patay, wala. Okay. Wala kaming designated parking spaces doon. Pangalawa, at hanggang ngayon siguro, bawal pumarada sa harap ng building ng ombudsman. Yung sa harap sa looban. So paano siya papaparadahin ng gwardya na ang nakakapasok lang sa loob ng compound ng ombudsman ay mga sasakyan na mayroong decal Boom! o mga government officials katulad ng mga congressman or ambassadors. Aha. Walang sino man na pribadong individual na nakakapasok. Maliban lang sa sinasabi niya siya daw ay ahente ng National Security Advisor sa counterterrorism. But if you check the records Wala. of the National Security Office, there is no such name as Ramil Madriaga. Aha. Ito yung mga tao na hindi alam magsalita ng totoo. Ang alam na lang na sa buhay ay manira ng kanilang kapwa. Ako pinababayaan ko nito, kaibigang Henry. Kasi nag-enjoy ako. Actually, wala ako sa Metro Manila ngayon. Kanya nga po. Town. Opo. Nag-enjoy ako sa Kamamarites. Sarap ng buhay ng Kanya lang, ng retiree. Kanya lang, Marites, Partner Justice, Marites. ang inyong pangalan ay matagal niyong pinakaingatan. Di naman no may pagkakaila. Kaya yan na kayo ay naging Associate Justice ng Korte Suprema at yan naman hong achievement na yan ay hindi ho basta-basta lamang po yan na nakukuha sa madaling pamamaraan at kayo rin ay naging ombudsman. At ang masama nito, kung ano ho bang kahulugan yan? Hindi ka sigurado? Hindi mo tiyak? Ano ho bang interpretasyon dyan? Hindi sigurado. Madaling, Gawa-gawa. sa ordinaryong English grammar, parang hindi ka sigurado. Or, so sino nagbigay sa kanya? Rodrigo Duterte o si Sara Duterte? Minsan lang siya pinag-deliver ng pera, sabi niya doon sa original affidavit. So sino nagpadala? Si Rodrigo o si Sara? Sino ang pinabibigyan? Si Samuel o si Ryan? Wala siyang sinasabi, walang ebidensya. Ang kinasasama ko lang ng loob, at ito'y sasabihin ko ng lantaran ngayon. Yung House Committee on Justice should have first read the affidavit of Oo. Ramil Madriaga. Basahin niyo muna. Sana tiningnan muna nila alin sa mga allegations sa affidavit ang natutugma sa impeachment complaint labang kay VP Sara Duterte. Those allegations that has nothing to do with the allegations in the impeachment complaint dapat hindi pinabasa. So anong nangyari rito? Parang isang fishing expedition na tinatawag namin ng mga abogado. Fishing expedition. Naghahagilap ka ng isda para sa isang malaking lambat baka sakaling makabingwit ka ng isda. Ang problema, kuminsan ang nakukuha mga butete. Okay? In legal parlance, what you actually uncover in fishing expeditions are wrongdoings that has nothing to do with a specific complaint that is before your committee. Alright. Yun lang ang kinaano ko. Si Congresswoman Luistro, didiretson ko na dahil siya naman ang chairperson. Opo. Hindi niya sana hinayaan ito. Sinira ni Madriaga
ang integridad ng maraming tao. Ay, nakamute pala. Hahayaan niya talaga yan kasi syempre, plano na nila yan. Nasa script to bring down VP or any of the Dutertes. Yan yung plano talaga. Nang wala namang ebidensya. Itong agreement for term sharing. Hindi naman ninyo kaabat-usap sa impeachment complaint. Wala naman. Katulad ng sinasabi niyang pinadalan ako ng pera. Mhm. O si Ryan kilala. Ano yun? Regalo Regalo. o bribe? Walang sinasabi. Oh, kung clarificatory yun, dapat tinanong nila yan. Ano yan? Regalo ba yan o bribe? Oh, mga ganyan. Ano naman ang buong Ba't nagkaganito pag pinupost ko? mga sa legal profession at kahit sa labas ng legal profession, sa mga pinagsilbihan kong husgado, mula nang ako'y RTC sa La Union hanggang sa nagsandigan bayan ako, hanggang umabot ako ng Supreme Court. Siguro naman wala kayo nababalitaan na ako'y tumanggap ng isang boting Coca-Cola or isang Skyflakes in consideration of a case. Malinis. So given that, Siguro naman wala kayo narinig na si Martires ay nanghihingi at tumatanggap. Opo. Hindi po, kontento po ako sa yung kahirapan ng buhay. Ang tingin ko lang dito sa nangyaring ito, dito sa sinasabi ng House Committee on Justice, exploratory hearing. Diba? Tama. Para silang nagkakandak sila ng further clarificatory hearing. In legal parlance and among investigators, when you conduct a clarificatory hearing, you limit your questions to the complaint that is filed before you. You limit your questions to the evidences that are on hand. Opo. We do not call other witnesses or gather other evidences that are not included in the complaint. Kaya nga eh. That would be already acting on behalf of or taking the cudgels for the complainant. So dito, sino ang complainant ngayon? Sila na, lumalabas Kongreso. Dito, patawad ako ng mga miyembro ng Committee on Justice kasi karamihan doon kilala ako. Opo. Karamihan doon ay nagkaroon ako ng ibig sabihin opisyal na trabaho sa sa kanila. Pagpatawad nila. Pero nangyari dito, parang ang nagiging complainant dito pagdating ng araw will become the Committee on Justice and not the ones who really filed that impeachment complaint against the Vice President. okay. So at least Sa akin, itong nangyari na ginawa ni Madriaga, insulto ito sa aking kahirapan. so Sabi mo nga, kaibigang Henry, Opo. matagal taon na hinalagaan ko ang aking integridad. Matagal na taon na ako'y naghirap ng kahirapan. Ngayon nagtatamasa ako ng kahit papano ng fruits ng aking retirement. Sisirain mo pa yon, iinsultuhin mo pa ako. So, Justice, ano sa tingin ninyo, at marami na rin siguro ang nagtatanong, ano po ba ang motibo? Bakit idinawit ang inyong pangalan nitong si Ginoong Ramil Madriaga? Nako, kaibigan, kung alam Basta ko lang Duterte. kung anong motibo nila, hanggang ngayon hindi ko pa rin masagot. Ang pabirong sagot ko na lang siguro Hinggit sila. sila dahil gwapo ako, sila hindi. Ganun na lang yung mga kasi, alam mo, Karen, pag ako'y nagalit, sila'y tumatawa eh. Pag ako'y nagalit, di ba, tataas blood pressure ko. di ba? Opo. Correct. Samantalang itong mga taong sinisiraan ako'y tumatawa ng tumatawa. So bakit hindi na rin ako tumawa? Kaya mamasyal ako na lang, di ba? Opo. Sa katotohanan lang, kanina lang habang ako'y nagpauwi, naglalakad, biglang may umano sa akin at nakipag-picture dahil sabi niya, seek for my opinion. Siraan mo naman yung ibang tao bago mo maabot yung iyong ma-attain yung iyong objective. Hindi Opo. naman maganda yun. Okay, Justice, ang parang pinalalabas po rito ay talagang si Ginoong Madriaga ay
lubos at lubha ang pagtitiwala ni dating Pangulong Grabe yan, Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte para ang isang ombudsman ay ipagkatiwala sa kanyang mga kamay at ang pagdi-deliver ng pera ay iiwanan na lamang sa isang parking lot. Tinalo pa si Bongo. Ito hubay. Does it make sense? I'll go straight. Does it make sense? Imposible. Of all the people na na-meet ko sa buhay ko mula ako estudyante, the smartest of them all is Rodrigo Roa Duterte. Duterte. Grabe. Hindi Palakpakan. masalita, pero ginagawa ka agad. Nung siya naging presidente, alam natin lahat sino yung malapit sa kanya at katiwala niya. Bongo. Yan ay walang iba kundi si Senador Bongo. Aha. Diba? Siya ang pinakatiwala ni Digong. Sumunod si Medjaldia na tinuturing natin, kinikilala natin bilang best friend ni Presidente. Trusted. Kung ikaw si Presidente Digong, bakit hindi mo na lang sabihin kay Bongo, Bong, bigyan mo nga ng pera yan si Martin. Ito pa nga eh. Isipin nyo, si Bongo, close siya lang kay PRRD. Hindi siya close kay Sara Duterte. Si Madriaga, close, tinatawagan ni PRRD. Tinatawagan daw ni VP Sara. O, ito ang isang deal natin kay Madriaga. Magpakita ka nga ng litrato nyo ni Tatay Digong. Ang hirap kaya makakuha ng litrato kay Tatay Digong. Kahit picture man lang ha. Tapos ikaw tinatawagan kang direct ni Tatay Digong. Nag-uusap kayo ng oras-oras kay VP Sara. Imposible po yan. Stress. Padala mo ng 10 maleta, di ba? Bakit pa iuutos mo sa iyong katulong, sa iyong driver? Agoy, katulong, driver. O hindi katulong yun, katiwala yun, of all. Katiwala ng lahat yun, ano ka ba? Para ano? At saka, okay. Marami kaming common friends si President Duterte dahil pareho kami galing sa San Beda. Ang dami naming common friends. Bakit hindi yun ang tawagin niya? Sana tinawag niya halimbawa yung dating chairperson ng PAGCOR. O Fred, kaibigan mo si Sammy. Bigyan mo ng pera to. Ito yung pera. Kaya nga. Ang problema ay yung sinasabi ni Ramil Madriaga, ilang milyon ba yun? 35 binabanggit niya. 35. Pero yung 31 time na binigay niya. Opo. So, sino binigyan niya? That was in the original affidavit. And even in the supplemental. Saan ako pumasok na picture? Kaya pilit na pinasok ang pangalan ko eh. Sa Kung banda. sino man yun, pinagsasadyos ko na lang, Henry. I am always reminded, pasensya na kung ako'y medyo tataliwas ng kaunti, but I'm always reminded of that first day in the novena of the Divine Mercy na sabi ng Panginoon kay Sister Faustina, bring to me all mankind, especially all sinners. Kaya pinagsasadyos ko na lang sila lahat. Gusto lang sila. Una-una Marites. ako bibigyan ni Digong ng pera. Kaya nga. Isa tagal ko na nakilala si Digong eh. Noong estudyante yan, nakikita ko yan. Ang alam ko, sigarilyo lang, nasa medyas pa eh. Pero, Noong estudyante kami noon, kasi kulang sa pera. So, ang sigarilyo mo, ilalagay mo sa medyas mo. Pero Justice, ang inyong pagkukwento ay yun nga po, law school days pa lang po, ay kakilala nyo na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, nakikita po natin, meron po tayong ideya kung ano po yung klase ng relationship ang meron kayo. Pero, ito nga po, ano po ba yung nais na ipinta naman nitong mga alegasyon na ito, given na naging Pangulo nga? Ito lang naisip ko, yan po, si Robin, Philip Salvador, itong mga nakikita natin na kumbaga sila yung may mga access kay PRRD. Madalang ngayon sila magkasama. Madalang na, alam mo yung masasabi mo na yung parang ginagawa daw ni Madriaga na pag hinahanap siya, tinatawagan siya yung tinatanong.
Parang imposible. Kasi for all we know, si Senator Bongo, yung pinaka-close ni Tatay Digong. Pero lumalabas, according sa kwento nitong si Madriaga, siya yung pinaka-close. Pero yun ninyo, wala siya may pakitang litrato nila ni Tatay Digong. Pinakita niyang litrato and video with VP Sara, yung nangangampanya lang. Tapos birthday greeting. Anybody can get a birthday greeting from galing sa kanila. Kaya napaka-imposible pala. Imposible talaga po ito. si Pangulong Digong, and then kayo po ay naging ombudsman. At sabi nga ng partner ko kanina, pinagtrabahuan niyo po Matagal. ang inyong pangalan. So after this po, ano po ang inyong plano aside from Kasuhan mo din kaya yan si Madriaga? ipapasa Diyos niyo po? Pero ang pangalan po ay sa inyong palagay nadungisan na po. Ano po ba ang mga susunod po na inyong hakbang na plano gawin? Kasuhan. Alam mo, Karen, naniniwala pa rin ako that you can never destroy a good man. Kahit anong gawin mo panimira sa iyong kapwa, Opo. lilitaw at lilitaw pa rin ang katotohanan. Yan, agree ako dyan. Ganyan yung mga taong mababait talaga. Gaya ni Tatay Digong, di ba? Ano sabi niya kay Lenny? Stop it. Sabi niya, binoto ng tao yan. Sabi niya ganun. Kasi gumagawa sila ng impeachment laban kay Tapos ang daming naninira kay Tatay Digong during that time. At hanggang ngayon, hindi naman niya kinakasuhan. Kumbaga, alam mo yun, hindi mo talaga mapabagsak yung mga totoong tao at good na tao. Kasi alam din ng mga tao sa paligid kung sino ang totoo. Alam nila. Kahit anong paninira, alam nila yung totoo. Samantalang yung taong sirana, kahit anong gawin mong pagtatakip, alam natin na ganun ang ginagawa niya. Kaya kahit anong pagtatakip, hindi niya maitatago yon. Pabalikan ko lang ng sandali si Presidente Digong. Nung kami estudyante, I'd never been close to him. Nakikita ko lang siya kasi senior sa akin eh. Opo. Kikita ko lang siya at paglalabasan namin sa mga classrooms, nakikita ko nagsisigarilyo siya, ganun. But I had never had the chance to talk to him when we were students. Buti pala si Madriaga talo ka pala Na maging mayor siya, nalaman ko naging mayor. Nakausap ko lang si Mayor Digong nung nasa Sandigan Bayan na ako at kami naghihiring sa Davao. Okay? Kasi nangungumbida palagi yan ng dinner sa mga justices na pumupunta, naghihiring sa Davao. Nangungumbida yan. So siguro nakadalawa-tatlong dinner ako sa kanya. Ang kasama ko si Justice Sandoval, Edelberto Sandoval. Opo. Ay wala, talo ka kay Madriaga. Sa Villaros. Doon lang ang pagkakakilala ko sa kanya. Nagulat na lang ako na nung siya'y naging presidente, pinasabihan niya ako. Nasabihin niyo kay Martires, mag-apply sa Supreme Court at gusto ko siyang una kong appointee sa Korte Suprema. Wow. I was surprised. Okay. Wow. Kasi hindi talaga ako malapit sa kanya. Opo. In fact, when I was already with the Supreme, from the time he appointed me sa Supreme Court hanggang Ombudsman, 2 beses lang kami nagkausap. And you never ask anybody nor you to lobby for that position? I did not. Aha. No, wala kong nilapitan kahit sino. So lahat sila nagulat kung bakit ako ang pinili ni Digong. Apparently, Ako rin nagulat ako. Apparently po, tumatak po kayo sa kanya. Siguro, kasi after I took my oath, actually before I took my oath, sinabi ko sa kanya, Mr. President, baka ho nagkamali kayo ng pagkaka-appoint sa akin. Hindi pa naman ho ninyo bawiin. Hindi, sabi niya, hindi. Sige na, kasi kagigising, ano lang niya, that was about 12 o'clock noon eh. Sige na, sabi niya. So, take oath ako. After that, mag-take oath ako in the presence of Justice Hernandez and my wife and some reporters. Sinabi ko sa kanya, Sir,
kung sakali man may rinig kayo na ako'y tumanggap ng pera in consideration of a case, o tatanggap ng pera ngayon nasa Supreme Court ako, just call me and I will resign. Alam mo, sagot sa akin, na ito'y pinagmamalaki ko. Sagot sa akin, kaya nga kita in-appoint, kilala kita. At marahil Hindi ko gawin yan. na-profile naman na kayong mabuti. Siyempre, oo, na-profile Bago kayo. talaga. Siguro nga, siguro. Kasi, sabi ko, hindi naman ako nag-volunteer na mag-apply sa Supreme Court eh. Opo. Alam yan ng mga justices ng Sandigan na wala akong balak. I was already prepared to retire doon sa Sandigan Bayan. Opo. At kayo ngayon, Pinipilit nila ako. at partner, binabanggit nga ni Ombudsman, ni Justice Martires na simula pa siya maging RTC hanggang siya umabot dito, wala namang nag-complain, wala namang lumutang, wala ring magugugel. Siguro yung Google naman napakabangis, AI napakabangis naman nito, Samuel. Oo, lahat ng katanungan masasagot na ng AI eh. Justice Samuel Martires, sir, palagay ko ho ay kung may anumang record kayo lumabas na sa pagsisiyasat at sa research, lalo na ho ng mga mapanuri. Election case. Pamangakuhan mo lang, bibigyan mo ng 10%. Ganon. Opo, Yung iba opo. naman sasabihin sa'yo, ibang judges, pag tinanong mo, sasabihin ka agad sa'yo, puta pare, delikado ka dyan. Diba? Huwag ka magtatangka, napakahigpit yan. Opo. Justice, judging not by What is the purpose of what the is the purpose? affidavit? And the weight. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Because yung sinasabi, ginastos yung confidential fund, na mayroon din report kanina na nabasa ko na dinisallow yung liquidation ng Opo. Office of the Vice President amounting to about more than 70 million. Is that a pitchable offense? Pinapabalik lang sa kanila yung pera. It's not a crime. Saka kala naman kakasuhan ng COA pag hindi ka nakapagbalik ng pera. Kaya nga eh. So nakita ninyo tatlo na ang nag-debunk dito kay Madriaga. Yung si Tanya Lee, itong si Edward Chico, at saka itong si Samuel Martires. So, marami pa nga yung mga side na comments ng mga abogado. Attorney Panelo, Attorney Harry Roque, and many more. Sasrogando. Ano pa ba? Ano pa ba ang kailangan natin para patunayan na sinungaling talaga ang affidavit ni Madriaga?